Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ngayon ay ating ipinagdiriwang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Matapos muling mabuhay at napakita sa mga mahal niya sa buhay, 40 araw nanahan, nangaral nagpahayag ng pagtatagumpay ng Diyos sa kamatayan. Dumating na rin ang oras na kailangan na niyang magbalik sa pinanggalingang makalangit na tahanan. Kaya naman ang himig sa ating tugunan, sa pag-akyat ni Kristo ay nagkaroon ng kaganapan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Ngunit kung lilimiin sa likod nitong pangyayari ay may magandang balita na sa atin ay may sinasabi. Sa pag-akyat ng Panginoon bilang Diyos sa kanyang kaharian, dala-dala niya rin ang makataong katawan. Ang nais ipaunawa nitong kapistahan, bagamat tayo ay buto at laman, may mga makalupang kahinaan, ang ating katauhan ay may pagkakataong pumanhik din sa kalangitan. Katawan ng sangkatauhan sa bahay ng may kapal ay may puwang. Kaya hindi tamang sabihin na ako ay tao lamang. May marupok na kalamnan, kaya naaakit ng kasalanan. Ito ay pangangatuwiran na walang tamang dahilan, sapagat ang katotohanan, ang katawan ng tao ay nilikha para sa kalangitan. Ang tumpak na kahulugan at tunay na nangyayari, sapagkat nilalang ay pinipili na mabuhay ayon sa laman. Nakakalimutan, nakakaligtaan, may espiritu tayong kabahagi ng ating katauhan. Sinasabi ni Pablo, ang magtanim sa laman ay aani ng kabulukan. Ang magpunla sa espiritu ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Sinabi rin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, tayo ay magbantay, tibay sa panalangin ay humingi. Sapagkat ang espiritu ay malakas, ngunit ang tao at kanyang katawan ay mahinang likas. Ibig sabihin, pag-akyat sa langit ng Mesiyas ay hindi isang guni-guni, isang panaginip na pinaniniwala lamang ang ating mga sarili. Hindi ito nangyari upang tayo ay mabuhay na nakalutang sa ulap, ilusyong sa ating ito rin ay kay daling magaganap. Bago natin makamtan, kalangitang inaasam, kinakailangang tayo ay makipagtulungan sa Diyos na makapangyarihan sa gitna ng labanan. Sapagkat ang ating mga katunggali ay malalakas na kalaban, ang dyablo, ang laman, at ang sanlibutan. Huwag mabuhay sa laman, nais ipaunawa na hindi magpaalipin sa sariling kaligayahan. Itakwil ang sanlibutan, ibig ipahiwatig sa mga makamundong luho at kayamanan, ay huwag ibigay ang pag-ibig. Ang dyablo'y layuan, gustong ipaliwanag na sa mga kasinungalingan niyang ibinubunyag, huwag tayong magpapabulag. Ang sabi ng ahas na kaaway, nagkamali ang Panginoon sa iyong buhay. Inuulit-ulit niyang kasaysayan nati ibahin at sundin siya sa paglalakbay. Ngunit si Kristo ay winakasan, kamandag ng sinaunang dragon na mapanlinlang. Ang totoo, ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Kaya nga isinugo ang anak niya sa mundo. Dahil dito, ang buhay ng tao ay patungo sa langit. Ito ay dahil sa manglilikhang anong bait. Taong nalinlang na nag-aakalang pagtapos ng daigdig, ang susunod ay wala na. Ngayoy iminumulat at binibigyan ng pag-asa. Kasabay ng mga tambuli at nagagalak na sigawan. Kasabay ng palakpakan ng lahat ng umani ng kaligtasan. Tayo ngayon magpuri sa pag-akyat ng Panginoon, sapagkat ito'y tanda rin kung saan tayong lahat ay paroroon. Kung dito sa mundo tila ba wala tayong lugar, ito ay totoo, sapagkat ang tahanan mo at panuluyan ko ay sa kalangitang makakasama si Kristo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.